Magandang umaga sa lahat. Ako si Krishnalia Pineda, ang magtatalakay patungkol sa Enhanced Teacher Education Curriculum anchored on outcome-based education. Isa itong kurikulum na pinahusay para sa edukasyon ng mga guro na nakabase sa resulta o outcome-based education. Ang Teacher Education Development Program ay naglalayong lumikha ng isang balangkas para sa epektibong pagtuturo na tinatawag na National Competency-Based Teacher Standards or NCBTS. Ito ay nagbibigay ng gabay para sa mga programa ng profesional pag-unlad ng mga guro mula sa paaralan hanggang sa antas ng bansa upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. At ngayon naman ay dadako tayo sa desired outcomes of the teacher education program. Ito yung mga outcomes para sa ideal graduate of the teacher education programs as a new breed of teachers. Ang isang guro na multiliterate ay may kakayahang umunawa sa iba't ibang paraan kung paano ang teknolohiya ay nakikipag-ugnayan at nakaka-impluwensya sa buhay akademiko at interpersonal. Dapat na may kamalayan ang mga guro sa teknolohiya kung papaano ito gamitin sa pagtuturo. Dahil nga tayo ay nasa 21st century na, kinakailangan talaga na ang guro ay may kaalaman sa kung papaano gamitin ang teknolohiya. Dito naman sa reflective, ang pagtuturo ay isang komplikadong gawain na nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at kaalaman. Dito ay kinakailangan na ang pagtuturo binabase rin sa kung ano yung kakayahan ng isang estudyante. Ito naman sa master subject content, kinakailangan talaga na ang guro ay may kadalubhasaan sa kaalaman, kasanayan at kakayahan sa isang asignatura upang makapagbigay ng mas epektibong pagtuturo sa mga mag-aaral. Sa highly skilled, ang isang guro na may mataas na antas ng kasanayan ay isa sa pinakamahalagang impluwensya sa tagumpay ng mga mag-aaral. Sila ang susi sa paghubog ng kinabukasan ng mga estudyante. Sensitive to issue, kinakailangan ang guro sa hinaharap ay dapat may kamalayan at pagtugon sa mga isyong panlipunan, pampolitika, pang-ekonomiya at pangkapaligiran na nakakaapekto sa pag-aaral at pag-unlad ng mga mag-aaral. Kinakailangan talaga na ang guro ay may kamalayan dito upang mas maging impluwensya siya sa mga estudyante niya sa kung anong dapat na gawin dito. Sa multicultural, ang pamamaraang ito ay nagbibigay diin sa pagbuo ng mga praktikal na pagtuturo na may pagtugon sa kultura, adaptasyon ng kurikulum at kakayahang tugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang pinagmulang kultura. Dito sa innovative, nakatuon ito sa paghubog ng mga guro sa hinaharap na may mga partikular na kakayahan at nasusukat ang resulta, sa halip na simpleng pagtatalakay ng nilalaman yung itinuturo. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay diin sa isang mas nakasentro sa mga mag-aaral at nakakaengganyo na paraan ng edukasyon na lumalayon sa mga tradisyonal na pamamaraan. Dito sa highly professional, nakatuon ito sa paghubog ng mga guro na hindi lamang may kasanayan at kaalaman, kundi ay makapagbigay rin ng mataas na kalidad ng edukasyon at makatulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral bilang individual at bilang mga mamamayan ng lipunan. At sa ganitong paraan, makapag-ambag sa pagbuo ng isang highly skilled rin na mga estudyante sa hinaharap. Panghuli ay lifelong learner. Layunin itong bigyan ng kakayahan ang mga guro sa hinaharap ng mga kasanayan at pag-iisip upang patuloy na lumago at umangkop sa buong panahon ng kanilang propesyon at sa gayon ay makapagbigay ng pinakamahusay na edukasyon at suporta sa mga mag-aaral, pati na rin makasabay sa mga pagbabago at hamon sa larangan ng edukasyon. Sa paggamit ng OBE or Outcome-Based Education Framework, ito yung mga outcomes na dapat makamit ng isang guro kung siya ay nagtuturo sa elementarya o sa sekundarya.
Itong content and pedagogy of achieve the outcomes ay isang disenyo upang umangkop sa mga partikular na resulta ng pag-aaral. Tinitiyak na ang mga nagtapos ay nagtataglay ng mga kinakailangang kakayahan sa pagtuturo. Ito yung course or degree content ng isang guro kung siya ay nagtuturo sa elementarya hanggang sa sekundarya o nakapaloob sa K-12 na curriculum. Ito yung mga paksang ituturo ng guro at kinakailangan na makakitaan siya ng kahusayan dito bilang isang gurong kabilang sa programang ito. Dito ay kinakailangan na may malinaw na kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ang isang guro, may kakayahang magplano, mag-implementa at mag-evaluate ng mga gawain sa pagtuturo, may pag-unawa sa mga resulta ng pag-aaral ng mga mag-aaral, at may kakayahang umangkop sa mga pangangailangan ng mag-aaral. Sa pamamagitan nito ay makakasigurado tayong may mga makakalap na kaalaman ang mga estudyante. Dito naman ito yung mga methods kung papaano magturo o kung paano i-deliver yung pagtuturo. Ang methods ng pagtuturo ay kinakailangan na ma-address muna yung kakayahan ng isang estudyante kasi nga meron tayong mga iba't ibang kakayahan ng estudyante sa pagkatuto. Dito naman sa assessment of learning sa college ay tumutukoy sa mga proseso na ginagamit upang sukatin at suriin ang pag-aaral at pag-unawa ng mga mag-aaral. Sinasaklaw nito ang parehong mga estratehiya sa pagtatasa sa formative at summative na naglalayong magbigay ng feedback para sa pagpapabuti at masukat ang mga resulta ng pag-aaral sa pangkalahatan. Sa kabuuan, ang programang ito ay naglalayong hubugin ang mga guro na may mga kinakailangang kakayahan at kaalaman upang makapagbigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral. Ito ay nakatuon sa mga resulta ng pag-aaral at nagbibigay ng feedback para sa pagpapabuti ng pagtuturo at pag-aaral. Layunin nito ang makapag-produce ng mga guro na epektibo, competent at may kakayahang umangkop sa mga hamon ng propesyon. Maraming salamat sa pakikinig at kung ikay nanood ay magbigay lamang ng komento patungkol sa kung ano yung naintindihan mo sa itinalakay. Maraming salamat.